Sino ba ang tunay na katanggap-tanggap sa Diyos? Sila bang mga tumanggap lang kay Jesus bilang Panginoon o silang hindi pa imbabaw at tunay na mabubuting tao? Sabi nila, hindi daw basta mabait at mabuting tao okay na sa Diyos. Kung gayon, ano ang okay na sa Diyos para sa kanila? Yun bang nagsasabing siya ay naging Kristiyano at born again dahil tumanggap raw sa Panginoong Jesus kahit hindi pa rin naging mabait at mabuting tao? Ang labo naman, hindi ba't kaya mo nga ipinatanggap si Jesus nang sa gayon ay magbago sila at maging mabuting tao upang maging katanggap-tanggap sa Diyos? Iyong mabait at mabuti, totoong mabuti na. Sila pa ang hindi katanggap-tanggap sa Diyos? Tapos sasabihin, silang mababait ay nagkakasala pa rin naman ah. Oo, pero tignan mo, ayaw nilang sumadya sa masamang gawain. Minsan ay natutukso o nadadala ng pagkakataon, pero hindi talaga sa pagsadya. Hindi pinaplano at nagtatago upang hindi mahalata ang kanilang tunay na layunin. Tunay nga na ang Diyos ay nakababatid ng lahat. Alam niya at nakikilala ang mga huwad na nagpapanggap lang sa paggawa ng kabutihan. Ang hindi tunay na nagsisikap magbago at lumayo sa kasalanan, mapatunayan lang at maitago sa tao ang kanilang makasariling layunin. Pasensya na, pero maging makatotohanan tayo. Maraming ang nagsasabi at pasimpleng nagmamalaki na sila ay born again na, pero hindi pa rin nagbabago. Kapag ganito sasabihin naman, dahan-dahan kasi yan. Minsan hindi ganoong kabilis ang pagbabago. Ha? 10 taon na nga yung iba sa kanilang simbahan hindi pa rin nagbabago. Lumakas pa nga ang loob dahil sinabing ligtas pa rin siya. Mababait lang sa pangharap at mga maaamo sa pananalita. Pero sa likod, marami rin sa kanila ang mababagsik at palaaway, kahit nga sa sarili nilang pamilya. Mga pasaway at ayaw sumunod, mga mapanisi sa gobyerno, mga gawang sexual na kaimuralan, gayon rin sa ibang teenager na edad, na kadalasan ay mga kabilang pa sa youth ministry. Mga walang pagpipigil na para bang wala ng takot sa Diyos. Ganoon rin sa ilang mga gahaman sa pera na nagkakait sa mga mahihirap na nangangailangan. Pero pag para sa simbahan, sige lang. Sa lahat ng ito, ano nga ba ang tunay na mahalagang katotohanan? Hindi ba't ito ang sinabi noon ni Jesus sa kanila? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mateo 7:21. Ipinasulat rin ito kay Pablo ng banal na spirito. Romans 2 verse 6-8. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Sapagkat ang tunay na pagsamba sa katotohanan ang katanggap-tanggap lang sa Panginoon. Ito nga ay ang tunay na paggawa sa kabutihan sa kapwa. Romans 12 verse 1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. James 1 verse 27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. Ngayon nga ay hindi na kailangang bisitahin. Dahil lumalapit na sila, ayaw pat pinagkakaitan ng tulong. Romans 2 verse 13 to 15, for it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Noon pa man,
Kahit walang alam ang tao sa kautusan, siya ay may konsensya na umuusig sa kanya kapag masama ang kanyang ginagawa. At kung mabuti naman, ay konsensya rin ang nagtatanggol sa kanya at nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Napakalinaw ng kasulatan, kaya't ang mga ito ay naging basihan nila ng wastong pagsamba sa katotohanan. Hindi ba't ang lahat nga ay may alam sa dapat na paggawa sa kabutihan? Walang makapagkakaila na hindi niya alam ang kasamaang kanyang ginagawa. At kung sakali mang nagagawa sa tunay na kawalan ng malay, ito ay hindi ginagawa at pinaplano para sa pagsadya. Ang kalagayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan at kabutihan ay magpakailanman. Sa lahat ng kanyang mga ginanap na, ay kabuuan ng lahat ng kanyang pagtatagumpay. Hindi lilipas at matatapos. Mananatili ang kanyang salita na nagpapatotoo sa habang panahon. Ang kanyang kapangyarihan na nagdadala ng pagtatagumpay para sa mga sumusunod sa kanya. Gayon rin naman ang kapangyarihan ng paghuhukom sa mga hindi tunay na nagsisikap na tumalima sa kanyang mga utos.